Ang dumi! Amoy basura ang dinala mo sa loob ng silid na ito, Monet. Do you want to turn this school into a wet market? Ang tinig ni Veronica ay parang matalim na kislap ng kidlat na gumuhit sa maingay na kantina ng San Gabriel Elementary School. Napatigil ang lahat. Ang bawat tawanan at daldalan ng mga bata ay biglang napurol na tila ba hinihigop ng isang mabigat na katahimikan. Napayuko si Monet. Ang kaniyang maliliit na daliri ay nangangatog habang mahigpit na nakahawak sa isang kupas na baunang plastik na kulay rosas. Hindi niya magawang iangat ang kaniyang tingin dahil sa bigat ng mga matang nakatuon sa kanya. Mga matang puno ng panghuhusga mula sa mga batang binihisan ng mamahaling tela at binalot sa bango ng mga banyagang sabon. Ang baon na yon ang kaniyang tanging kayamanan sa araw na ito. Upang maihanda iyon, gumising si Lydia bago pa man sumikat ang araw sa masikip na iskinita ng tondo. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng bumbilya, matiyagang pinirito ng kaniyang ina ang 2 pirasong tuyo. Ang paborito ni Monet. Amoy pawis at pagmamahal ang bawat butil ng kanin na maingat na hinubog ni Lydia sa hugis ng isang puso. Anak, ubusin mo ito ha? Ito ang magbibigay sa iyo ng lakas para maging matalino sa school. Ang bulong ng kaniyang ina na tila musika pa ring umaalingaw-ngaw sa kaniyang pandinig. Ngunit sa loob ng silid na ito na amoy aircon at mamahaling pabango, ang bango ng tuyo ay naging amoy ng kahirapan. Ang pagmamahal ng kaniyang ina ay naging isang kasalanan. Lumapit si Veronica. Ang bawat pagtama ng kaniyang takong sa makintab na sahig ay naglalabas ng tunog na tila hatol ng kamatayan. Nang bumungad sa harap ni Monet ang anino ng kaniyang guro, sumalubong sa kaniyang pangamoy ang masangsang na tapang ng lavender na tila gustong sumakal sa kaniyang lalamunan. Walang babala, marahas na hinablot ni Veronica ang baunan mula sa maliliit na kamay ng bata. Teacher, please, gutom na po ako. Hindi pa po ako nag-aagahan. Ang pakiusap ni Monet sa pagitan ng mga hikpi. Ang kaniyang boses ay kasing hina ng isang ibong bali ang pakpak. Gutom? Then learn to bring decent food. Hindi pagkain ng tao ang dala mo. This is filth. Walang bakas ng pag-aalinlangan, humakbang si Veronica patungo sa malaking basurahan sa sulok. Binaligtad niya ang baunan. Ang kaning hinubog sa hugis ng puso. Ang tuyong pinagpuyatan ng kaniyang ina na itawid sa kakarampot na sahod ay nahulog at humalo sa mga gamit na tissue, tirang juice at nabubulok na dumi. Tumalbog ang baunang plastik sa sahig, isang tunog na nagpahiwatig ng kawalan ng laman. Katulad ng nararamdaman ni Monet sa sandaling iyon. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang mula sa talampakan ni Monet hanggang sa kaniyang batok. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Ang sakit ay masyadong malalim para sa isang simpleng iyak. Nakatitig lang siya sa loob ng basurahan. May isang butil ng kanin na sumabit sa gilid ng itim na plastik. Iyon ang huling bakas ng sakripisyo ng kaniyang ina. At ngayon ay isa na lamang itong basura. Ang matinding hiya ay lumamon sa kaniyang pagkatao. Pakiramdam niya ay liliit siya, nang liliit hanggang sa maging isang alikabok na lamang na pwedeng tapakan ng kahit sino. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na humihiwa sa kaniyang murang isipan. Now, pick up your trash and go to the hallway. Huwag kang babalik dito hanggat hindi mo natututunan kung paano maging malinis. Ang huling utos ni Veronica, bago ito tumalikod, ang kaniyang mamahaling damit ay humahawis sa hangin na tila ba nadidirian kahit sa hanging nilalanghap ng kaniyang estudyante. Dahan-dahang lumuhod si Monet sa malamig na sahig. Dinampot niya ang kaniyang baunang wala ng laman. Ang kaniyang mga luha ay pumatak, mainit at mabilis, na tila ba gustong hugasan ng duming ibinansag sa kanya. Ngunit sa gitna ng kaniyang pag-iisa, bumukas ang malaking pintuan ng kantina. Isang malakas na agos ng hangin ang pumasok, dala ang isang awtoridad na hindi maipaliwanag.
Biglang natahimik ang lahat. Ang bawat bata, maging si Veronica, ay tila naging mga estatwa. Isang pares ng sapatos na gawa sa mamahaling balat ng hayop, makintab at walang ni isang bahid ng dumi, ang huminto sa mismong tapat ng munting kamay ni Monet. Ang lalaking nakatayo roon ay tila isang higante na nagdadala ng bigat ng buong mundo sa kaniyang mga balikat. Tiningnan ni Alejandro Ferrer ang batang nakaluhod, ang basurahang puno ng pagkaing itinapon, at ang basag na dangal na nakahandusay sa sahig. Ang puso ng bilyonaryong kilala sa pagiging bato ay biglang kumurot sa paraang hindi niya maunawaan. Lumuhod siya sa isang binti. Hinahayaang dumikit ang kaniyang mamahaling pantalon sa maruming sahig. Hindi niya inalintana ang dumi. Ang tanging nakikita niya ay ang batang tila isang anino ng nakaraan. Bakit ka umiiyak? Maliit na bata. Ang tanong ni Alejandro sa boses na malalim ngunit may panginginig. Nag-angat ng tingin si Monet. Ang kaniyang mga mata. Ang mga matang kasing itim ng gabi, ngunit puno ng bituin ng katotohanan, ay sumalubong sa tingin ni Alejandro. Sa segundong yon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Parang may isang kwerdas sa kaluluwa ni Alejandro ang biglang napatid. Ang mukhang ito, ang lungkot na ito ang mukhang 5 taon na niyang hinahanap sa kaniyang mga panaginip. Humikbi si Monet. Ang kaniyang maliit na daliri ay itinuro ang basurahan. Kasi, gutom na po ako. Ang pagkain ni Mama, itinapon nila. Ang mga kamao ni Alejandro ay nagtiim. Ang kaniyang mga panga ay nagngit-ngit sa galit na hindi niya inakalang mararamdaman niya para sa isang batang hindi niya kilala o akala niya ay hindi niya kilala. Ang bawat patak ng luha ni Monet ay tila kumukulong asero na pumapatak sa kaniyang puso. Tumayo si Alejandro mula sa kaniyang pagkakaluhod, ngunit ang kaniyang presensya ay nanatiling nakabalot sa maliit na espasyo ni Monet, tila isang proteksyon laban sa malupit na paligid. Ang kaniyang mga mata, na kanina lamang ay puno ng pagtataka, ngayon ay naglalabas ng isang nakakapasong lamig patungo kay Veronica. "Hi, Jean! Is that what you call this, Miss Robles?" Ang boses ni Alejandro ay mababa, halos pabulong, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Mabilis na nagbago ang anyo ni Veronica. Ang kaniyang mukhang kanina lang ay tila isang malupit na reyna ay biglang naging maamo, halos magmakaawa. Ang kaniyang mga kamay ay naglaro sa kaniyang dibdib, pilit na inaayos ang kaniyang postura. "Sir Alejandro, I didn't know you'd be visiting today po. I was just, this child is new here, and she's not following the school standards po pagdating sa kalinisan. I was just giving her a lesson in discipline. Para rin naman po sa kabutihan niya, we have to maintain the prestige of San Gabriel." Ang mabilis at mabulaklak na paliwanag ni Veronica sa wikang Taglish, na tila ba ang bawat salitang Ingles ay isang kalasag upang itago ang kaniyang kalupitan. Tiningnan ni Alejandro ang basurahang nasa tabi nila. Ang amoy ng nabubulok na rampa at tirang pagkain ay sumasakal sa kaniyang sistema, ngunit mas masangsang para sa kaniya ang amoy ng pagpapanggap ng babaeng nasa harap niya. Prestige at the expense of a hungry child's dignity, tugon ni Alejandro. Ang disiplina ba sa paaralang ito ay nangangahulugan ng pagtapon ng pagkain sa harap ng maraming saksi? Is this the discipline my foundation is funding? Napakurap si Veronica. Ang kaniyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang telang binuhusan ng bleach. "Hindi naman sa ganon, sir. I was just..." Hindi na siya pinatapos ni Alejandro. Ibinaling ng bilyonaryo ang kaniyang atensyon sa batang muling napaatras sa takot. Sa isang marahang galaw, kinuha ni Alejandro mula sa bulsa ng kaniyang vest ang isang panyo. Ito ay yari sa pinakamahal na sedang puti. May bordang titik na A sa gilid gamit ang gintong sinulid at naglalabas ng banayad na bango ng sandalwood at mamahaling kahoy. Hinawakan niya ang baba ni Monet nang may pag-iingat. Tila ba ang bata ay isang mamahaling florera na maaring mabasag sa kaunting pagkakamali.
Gamit ang panyo, dahan-dahan niyang pinunasan ang mantsa ng kanin sa pisngi ng bata, pati na ang mga luhang hindi tumitigil sa pag-agos. Ang lambot ng seda sa balat ni Monet ay tila isang milagro. Sa mundong kinagisnan niya, ang lahat ay magaspang. Ang mga kamay ng mga kapitbahay, ang mga pader ng kanilang silid, maging ang tadhana. Ngunit ang haplos ng lalaking ito ay kakaiba. Pakiramdam ni Monet ay unti-unting kumakalma ang kanyang mabilis na tibok ng puso. "Huwag kang matakot," bulong ni Alejandro. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ni Monet. Sa bawat segundo ng kanilang pagtititigan, parang may mga pahina ng isang lumang libro na muling binubuklat sa isipan ni Alejandro. Ang hugis ng mga mata, ang kurba ng labi kapag ito ay nanginginig. Bakit tila ba nakita na niya ito sa kaniyang sariling refleksyon sa salamin? Isang kakaibang kuryente ang dinaloy ng pagkakataong iyon sa kaniyang buong pagkatao. Isang koneksyong higit pa sa awa. Isang koneksyong nanunuot sa kaniyang mga buto. Inabot ni Monet ang dulo ng manggas ng mamahaling Amerikana ni Alejandro. Ang kaniyang maliit na ilong ay suminghot, nilalanghap ang bango ng lalaki. Sa kaniyang murang isipan, ang amoy na yon ay hindi bago. Hindi ito amoy ng pabango lamang. Ito ay amoy ng kaligtasan. "Bakit po kayo nandito?" Mahinang tanong ni Monet. Bahagyang nangungumiti si Alejandro, isang ngiting hindi pa nakikita ng kaniyang mga empleyado sa loob ng maraming taon. "Gusto lang kitang tulungan." Tumingala si Monet sa kanya. Ang kaniyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng ilaw ng kantina. "Amoy panaginip po kayo." Natigilan si Alejandro. "Panaginip?" "Opo." Tumango ang bata habang yakap ang kaniyang baunang walang laman. "Tuwing gabi po, bago ako matulog, may napapanaginipan akong amoy na ganito," sabi ni Mama. "Yun daw po ang amoy ng mga anghel na nagbabantay sa akin." Nanigas ang buong katawan ni Alejandro sa narinig. Ang kaniyang isipan ay biglang dinala sa isang gabi. 5 taon na ang nakararaan. Ang huling gabi na kapiling niya si Lydia, bago ito biglang naglaho na tila bula. Ang amoy na kaniyang suot noon ay ang parehong pabango na gamit niya ngayon. Sino ang batang ito? Sino ang kaniyang ina? At bakit tila ba ang bawat salita niya ay isang piraso ng katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya? Habang ang lahat ay nakamasid, binuhat ni Alejandro si Monete. Ang kaniyang mga bisig ay naging isang kuta. Tumingin siya kay Veronica na ngayon ay nanginginig na sa kinatatayuan. "Miss Robles, I will deal with you later. But for now, this child will eat at hindi sa basurahan galing ang kakainin niya." Sa labas ng paaralan, isang lumang jeepney ang dumaan. Ang usok nito ay sumasabay sa mabilis na pagtakbo ni Lydia Santos patungo sa gate ng paaralan. Ang kaniyang puso ay punong-puno ng kaba. May kung anong bulong sa kaniyang dugo na nagsasabing ang sikretong pilit niyang ibinaon sa loob ng 5 taon ay malapit ng hukayin ng tadhana. Humahangos si Lydia habang binabaybay ang kahabaan ng kalsada patungo sa San Gabriel. Ang kaniyang uniforme sa pabrika ay bakas ng maghapong pagpapakapagal. May mga mantsa ng langis ng makina at ang amoy ng kaniyang sariling pawis ay humahalo sa alikabok ng lansangan. Ang init ng araw ay tila nanunuot sa kaniyang balat, ngunit ang mas matinding init ay nagmumula sa kaniyang dibdib. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang tila sumasakal sa kaniyang hininga. "Monet, sandali lang, anak. Nandyan na si Mama," bulong niya sa sarili habang pinapahid ang butil ng pawis na pumasok sa kaniyang mata. Pagdating sa tapat ng malaking tarangkahan ng paaralan, biglang napatigil ang pagtibok ng mundo ni Lydia. Ang kaniyang mga paa ay tila nabaon sa semento. Sa harap ng gate, nakaparada ang isang itim na SUV, makintab, elegante, at may dalang kapangyarihang tila nagpapaliit sa lahat ng nakapaligid dito. Ngunit hindi ang gara ng sasakyan ang nagpatigil sa kanya, kundi ang maliit na sagisag na ginto
Sa plaka nito, ang letrang F, ang tatak ng pamilyang Ferrer. Sa isang saglit, ang ingay ng mga sasakyan at ang sigawan ng mga bata ay naglaho. Ang kaniyang pandinig ay napuno ng boses mula sa nakaraan, isang boses na kasing lamig ng yelo at kasing talim ng labaha. Naalala niya ang gabing iyon, 5 taon na ang nakararaan, nang ang ulan ay tila walang katapusang luha mula sa langit. Naalala niya ang mukha ni Doña Celestina, ang kaniyang mga matang walang bahid ng awa, habang itinatapon ng isang tsekeng puti sa maruming sahig. Huwag mong dungisan ang pangalan ng aking anak ng iyong kahirapan, Lydia. Lunukin mo ang iyong dangal at umalis ka, bago ko pagawing impyerno ang buhay mo. Ang banta ng matanda, na hanggang na ngayon ay tila nanunuot pa rin sa kaniyang mga buto. Ang hapdi ng gabing iyon, ang lamig ng ulan na tumagos sa kaniyang manipis na damit habang bitbit ang kaniyang munting bag at ang sikretong buhay na nabubuo sa loob ng kaniyang sinapupunan, ay muling nagbalik. Biglang bumukas ang pinto ng paaralan. Nanlaki ang mga mata ni Lydia. Nakita niya ang isang pamilyar na figura. Isang lalaking may tindig na tila hindi matitinag ng kahit anong bagyo. Si Alejandro. At ang mas nagpayanig sa kaniyang mundo, buhat-buhat nito si Monet. Ang kaniyang maliit na Monet ay nakasandal sa balikat ng lalaking iyon. Ang kaniyang munting kamay ay nakahawak sa leeg ng kaniyang ama nang hindi nito nalalaman ang katotohanan. Diyos ko, ang tanging nasabi ni Lydia. Ang kaniyang tuhod ay nanginig. Tila ba anumang sandali ay bibigay ang kaniyang katawan. Mabilis siyang lumingon at nagtago sa likod ng isang malaking puno ng nara, malapit sa pader. Ikinubli niya ang kaniyang sarili sa likod ng magaspang na balat ng puno. Ang kaniyang likod ay sumandal sa matigas na kahoy, habang ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kaniyang tapat ng puso. Pilit na pinatatahimik ang malakas na dagundong nito. Narinig niya ang marahang pagbukas at pagsara ng pinto ng sasakyan. Narinig niya ang banayad na pag-ikot ng makina. Isang tunog na para sa kanya ay tila isang dambuhalang nagbabanta. Ang amoy ng gasolina at ang mahal na pabango na dala ng hangin mula sa sasakyan ay tila lason sa kaniyang sistema. Huwag kang titingin, Alejandro. Huwag mong hahanapin ang anino ko, ang dalangin ni Lydia sa kaniyang isipan habang nakapikit ng mariin. Dahan-dahang gumalaw ang sasakyan. Ang tunog ng mga gulong sa graba ay tila bawat segundo ng kaniyang buhay na unti-unting nadudurog. Nang magsimulang lumayo ang itim na sasakyan, hindi napigilan ni Lydia na sumilip ng bahagya. Ang kaniyang mga mata ay puno ng takot, pangungulila, at matinding pag-aalaga. Sa loob ng sasakyan, habang dahan-dahang umaandar, tiningnan ni Alejandro ang side mirror. Sa isang iglap, may nakita siyang isang babaeng nakatayo sa anino ng narya. Isang babaeng nakasuot ng kupas na uniforme, may magulong buhok, at mga matang tila may dalang libu-libong salitang hindi nabigkas. Ang imaheng iyon ay tumimo sa kaniyang isipan. Isang pamilyar na sakit ang gumuhit sa kaniyang dibdib. Ang paraan ng pagtayo ng babaeng iyon, ang lungkot na tila nakadikit na sa kaniyang balat. Lydia, ang mahinang bulong ni Alejandro, na tila ba ang pangalang iyon ay isang sumpa at panalangin sa iisang pagkakataon. Pinindot niya ang preno, ngunit bago pa man ganap na huminto ang sasakyan, ang anino sa ilalim ng puno ay naglaho na. Ang tanging naiwan ay ang mga tuyong dahon na tinangay ng hangin at ang mabilis na tibok ng puso ng isang lalaking nagsisimula nang magduda sa bawat katotohanang pinaniwalaan niya sa loob ng 5 taon. Ang gabi sa Tondo ay hindi kailanman naging tahimik. Ang singaw ng kalsada na humahalo sa amoy ng imburnal ay tila nanunuot sa bawat siwang ng maliit na silid ni Lydia. Sa loob, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang isang bumbilyang madilaw na pinaliligiran ng mga munting gamo-gamo. Nakaupo si Lydia sa gilid ng kanilang papag, hinihimas ang buhok ni Monet
na mahimbing nang natutulog. Ngunit ang kaniyang isipan ay tila isang dagat na hinahampas ng malalakas na alon. Isang sunod-sunod na mabigat na pagtama sa kanilang pintuang gawa. Sa tagping kahoy ang bumasag sa katahimikan. Walang pasintabi, bumukas ang pinto at iniluwan nito ang isang figurang hinding-hindi nababagay sa duming nakapaligid sa kanila. Si Veronica, ang kaniyang asul na blusa, ay makinang sa ilalim ng madilim na ilaw at ang kaniyang mukha ay balot ng isang peking ngiti na tila isang maskarang gawa sa porselana. Maingat siyang humakbang sa loob, tinitingnan ang bawat sulok ng silid nang may halong pandidiri. Tila ba natatakot siyang mahawa ng kahirapan sa bawat hiningang kinukuha niya. So ito pala ang palasyo niyo. Ang boses ni Veronica ay matamis, ngunit may talim na tila isang patalim na nakabalot sa bulak. I didn't expect it to be this authentic. Ang tapang ng amoy ng paligid, Lydia. How do you even breathe here? Tumayo si Lydia. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig sa galit at takot. Anong ginagawa niyo rito? Gabi na. Natutulog na ang anak ko. Lumapit si Veronica sa isang maliit na lamesang gawa sa plastik kung saan nakalagay ang mga gamit ni Monet sa paaralan. Dinampot niya ang isang lumang manika, isang manikang gawa sa basahan na tahi-tahi ang mga bahagi. Ang tanging laruang pag-aari ng bata. Pumunta ako rito dahil concerned ako, Lydia. Bilang teacher ni Monet, I have a responsibility. Sabi ni Veronica habang tinitingnan ng manika ng may panghahamak. Alam mo naman na malaki ang naitulong ng San Gabriel sa inyo, di ba? Scholarship, financial aid, ang laki ng utang na loob nyo sa paaralan. Pero dahil sa nangyari kanina, dahil sa pag-iinarte ng anak mo sa harap ni Sir Alejandro, nanganib ang reputasyon ng school. Pag-iinarte? Ang boses ni Lydia ay gumaralgal. Itinapon niyo ang pagkain niya. Gutom na gutom ang anak ko at ang tanging ginawa niyo ay saktan ang damdamin niya. Dahan-dahang lumingon si Veronica. Ang kaniyang mga mata ay nanliit. Lydia, Lydia, don't be so dramatic. It was a lesson in discipline. Itinapon ko yun dahil amoy basura. Isang malaking insulto yun sa mga donasyon ni Sir Alejandro. Kung talagang mahal mo ang anak mo, tuturuan mo siyang sumunod sa standards, hindi yung gagawa kayo ng eksena para kumuha ng atensyon ng bilyonaryo. Are you trying to use your daughter to climb the social ladder? Ang bawat salita ni Veronica ay parang hagupit ng latigo sa dangal ni Lydia. Ang utang na loob na kaniyang binabanggit ay naging isang kadena na pilit sumasakal sa kaniyang leeg. Huwag niyo kaming itulad sa inyo. Ang mahinang tugon ni Lydia, ang kaniyang mga mata ay nagniningas na sa galit. Umalis na kayo. Wala kaming kailangang marinig mula sa inyo. Ngumisi si Veronica. Ibinalik niya ang manika sa lamesa. Ngunit bago siya tumalikod, sinadya niyang ihulog ito sa sahig na basa ng tagas ng ulan mula sa bubong. Sa isang mabilis at malupit na galaw, itinapak niya ang kaniyang suot na stiletto sa mukha ng manika. Idiniin ito hanggang sa mawasak ang tahi ng maliliit na butones na nagsisilbing mga mata nito. Remember this, Lydia. Bulong ni Veronica, ang kaniyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Lydia. One word from me to the board and Monet is out. At sa oras na mawala ang scholarship niya, saan kayo pupulutin? Sa kalsada? Huwag mong kalimutan kung sino ang may hawak ng baraha. Just keep your mouth shut about what happened in the canteen. Be grateful na binibigyan pa namin ng pagkakataon ang batang katulad niya na makatapak sa San Gabriel. Nang makaalis si Veronica, ang tunog ng kaniyang takong napapalayo ay tila mga huling tibok ng pag-asa ni Lydia. Napaluhod si Lydia sa sahig at dinampot ang manikang duguan sa putik at dumi. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang kaniyang mga hikbi ay pilit niyang pinipigil upang hindi magising si Monet. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Veronica ay naiwan sa hangin. Isang masangsang na paalala na sa mundong ito, ang katotohanan ay madaling tabunan ng pera at kapangyarihan. Ngunit sa labas,
Sa dilim ng iskinita, isang lalaking nakauniporme ng gwardiya ang nakatitig sa kaniyang cellphone. Sa maliit na screen nito, malinaw na nakikita ang video ng marahas na pagtatapon ni Veronica ng pagkain ni Monette. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig habang pinipindot ang button na send. Ang destinasyon ng video? Ang pribadong email ni Alejandro Ferrer. Ang katahimikan sa loob ng penthouse ni Alejandro ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong silid. Mula sa malaking bintanang gawa sa salamin, tanaw ang kislap ng mga ilaw ng Maynila. Isang lungsod na tila walang pakialam sa mga pusong nadudurog sa dilim. Ngunit sa loob ng kaniyang opisina, ang tanging liwanag ay nagmumula sa kaniyang computer screen. Paulit-ulit na pinanood ni Alejandro ang video na ipinadala ng isang hindi kilalang tao. Sa bawat segundo ng pagtatapon ni Veronica sa baon ni Monette, ang panga ni Alejandro ay lalong nagtiim. Nakikita niya ang bawat butil ng kanin na nahulog. Nakikita niya ang panginginig ng maliliit na balikat ng bata. At higit sa lahat, nakikita niya ang sarili niyang panyo na hawak-hawak nito nang may takot. Ang hayop na to, ang tanging lumabas sa kaniyang mga labi. Ang boses niya ay hindi pa sigaw, kundi isang malamig na bulong na tila nagbabadya ng isang malakas na unos. Biglang bumukas ang pinto ng kaniyang opisina. Pumasok si Doña Celestina, ang kaniyang ina, na may suot na mamahaling bestido at ang kaniyang mukha ay tila isang estatuang hindi tinatablan ng emosyon. Ang amoy ng kaniyang mamahaling rosas na pabango ay agad na sumakop sa silid. Isang amoy na para kay Alejandro ay tila amoy ng pagtatago at kasinungalingan. Alejandro, it's late. Bakit hindi ka pa natutulog? At ano ang balitang ito tungkol sa batang scholar sa San Gabriel? Ang tanong ni Celestina habang dahan-dahang lumalapit sa mesa ng kaniyang anak. Ang kaniyang boses ay puno ng awtoridad. Ang boses na ginamit niya 5 taon na ang nakararaan upang palayasin ang tanging babaeng minahal ni Alejandro. Humarap si Alejandro sa kaniyang ina. The scholar you're talking about, Mom, was treated like a stray dog in my own school. Itinapon ang pagkain niya sa basurahan. At ang gurong pinagkakatiwalaan mo, pinapanood lang ang bata habang umiyak sa gutom. Hindi man lang kumurap si Celestina. Discipline is a bitter pill, Alejandro. Baka naman may ginawa ang bata kaya siya pinarusahan. You know these people from the slums, they don't have manners. Siguro ay ginagamit lang nila ang batang yon para makuha ang simpatsya mo. It's a classic move para makahingi ng pera. Sapat na, Ma'am! Ang malakas na pagtama ng palad ni Alejandro sa kaniyang mesa ay nagbigay ng isang nakakangilong tunog na bumasag sa kaniyang formal na anyo. Isang 5 taong gulang na bata, pagbibintangan mong nandaraya, isang bata na ang tanging kasalanan ay ang maging mahirap. Dahan-dahang kinuha ni Alejandro ang folder ng student records ni Monette na kanina pa niya tinitingnan. Binuksan niya ang unang pahina. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig nang makita niya ang litrato ng bata. Ang mga mata ni Monette na tila sumasamo ng katarungan. Ngunit ang kaniyang mundo ay tuluyang gumuho nang mabasa niya ang pangalan ng magulang sa ilalim ng record. Mother, Lydia Santos. Father, deceased. Isang mapait na tawa ang kumawala sa dibdib ni Alejandro. Deceased? Patay na pala ako sa paningin niya. Napansin ni Alejandro ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Celestina. Ang kaniyang ina ay panandali ang umiwas ng tingin at ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa kaniyang perlas na kuwintas. Ang reaksyong iyon ay sapat na para kay Alejandro. Alam mo ito, di ba? Tanong ni Alejandro, ang kaniyang tinig ay puno ng hinagpis. Alam mong buhay ang anak ko. Alam mong hindi nagpa-abort si Lydia. Sinabi mo sa akin na umalis siya dahil hindi niya ako mahal, na kumuha siya ng pera sa'yo para ipagpalit ako. Ginawa ko ang dapat, Alejandro. Ang sigaw ni Celestina. Sa wakas ay lumabas ang kaniyang tunay na anyo. She was a nobody. Ang dugong Ferrer ay hindi dapat humahalo sa putik ng tondo.
Pinoprotektahan ko lang ang legacy ng pamilyang ito. Ang legacy mo ay binuo sa kasinungalingan at gutom ng isang bata. Tugon ni Alejandro. I'm going to find them, Mom. At sa oras na mapatunayan ko ang katotohanan, hinding-hindi ko mapapatawad ang ginawa mo. Mabilis na tumalikod si Alejandro at kinuha ang kanyang susi ng sasakyan. Hindi niya alintana ang sigaw ng kanyang ina na bumubuntot sa kanya hanggang sa elevator. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Monet, ang kanyang anak na kumakain ng kanin na may halong luha dahil sa kasamaan ng kanyang sariling pamilya. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng maliit na silid sa tondo, mahimbing na natutulog si Monet. Sa kaniyang munting yakap ay ang panyong puti ni Alejandro, ang kaniyang tanging proteksyon laban sa masasamang panaginip. Hindi niya alam na sa labas ng kanilang pinto, ang isang lalaking may dalang bagyo ng pagbabago ay papunta na upang bawiin ang lahat ng nawala sa kanila. Sumisikat na ang araw sa likod ng mga matatayog na gusali ng Maynila. Ngunit sa loob ng San Gabriel Elementary School, tila isang malamig na anino ang namumuo. Ang bawat sulyap ng mga guro sa hallway ay puno ng kaba. Ang usap-usapan tungkol sa nag-viral na video ay kumakalat na parang apoy sa tuyong damo. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, may isang maliit na kaluluwang muling nagdurusa. Sa loob ng isang madilim na bodega, sa dulo ng gusali, amoy alikabok at lumang kagamitan, nakaupo si Monet sa sahig. Ang kaniyang maliit na katawan ay nakasandal sa mga nakatambak na sako ng floor wax at mga sirang silya. Walang bintana ang silid na ito, tanging ang manipis na sinag ng araw na dumadaan sa ilalim ng pinto ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Dito ka muna hanggat hindi dumadating ang nanay mong iskandalosa. Ang huling salita ni Veronica bago nito nilock ang pinto. You made me look like a monster in front of everyone. Ngayon, tignan natin kung sino ang kakampi sa inyo. Naramdaman ni Monet ang hapdi sa kanyang tiyan. Hindi lamang ito hapdi ng gutom. Ito ay hapdi ng isang bata na unti-unting nawawalan ng tiwala sa mundo. Ang kaniyang huling kinain ay ang kakarampot na tinapay na ibinigay ni Lydia bago siya ihatid sa eskwelahan. Ngayon, ang kaniyang tiyan ay kumukulo, humihingi ng sustansya na ipinagkait sa kanya ng malupit na tadhana. Mama, gutom na po ako. Ang mahinang bulong ni Monet. Ang kaniyang boses ay nanginginig, halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng bodega. Ipinikit niya ang kaniyang mga mata at niyakap ang kaniyang mga binti. Sa kaniyang isipan, pilit niyang binabalikan ang lasa ng mainit na kanin at tuyo na inihanda ng kaniyang ina. Sinubukan niyang isipin ang bango ng panyong puti ni Alejandro, ang tanging bagay na nagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga. Ngunit ang dilim ng bodega ay tila mas malakas. Tila ba gusto siyang lamunin ng buo. Ang bawat minuto ay tila isang taon. Ang lamig ng semento ay tumatagos sa kaniyang manipis na uniforme. Nagsimulang manginig ang kaniyang mga kamay. Sa gitna ng kaniyang pag-iisa, isang munting ipis ang gumapang malapit sa kaniyang paa. Ngunit wala na siyang lakas para matakot. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng kaniyang mga talukap at ang unti-unting paghina ng kaniyang katawan. Samantala, sa labas ng paaralan, isang marahas na pagpreno ng sasakyan ang bumasag sa kaayusan ng umaga. Lumabas si Alejandro mula sa kaniyang sasakyan. Ang kaniyang mga mata ay nagniningas sa galit. Hindi na siya ang bilyonaryong kailangang dumaan sa pormalidad. Siya ay isang amang nalaman na ang kaniyang dugo ay kasalukuyang dinudungisan at sinasaktan. Where is she? Ang sigaw ni Alejandro nang makarating siya sa opisina ng punong guro. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapayanig sa pundasyon ng paaralan. Sir Alejandro, please calm down po. We are still investigating. Ang pilit na pagpapakalma ng prinsipal. Investigating! I saw the video. I know what happened. Ang boses ni Alejandro ay umalingaw-ngaw sa buong hallway, dahilan upang lumabas ang mga guro
Sa kanilang mga silid, nasaan ang anak ni Lydia Santos? Nasaan si Monet? Walang nakasagot. Ang lahat ay yumuko. Maliban kay Veronica, nakakarating lang. Ang kaniyang mukha ay balot ng takot, ngunit pilit pa ring nagmamataas. Nasa detention room po siya, sir. Para lang po sa discipline. Hindi natapos ni Veronica ang kaniyang sasabihin dahil sa talim ng tingin ni Alejandro. Bring me to her, now, or I will burn this school to the ground with all your careers in it. Ang malamig na banta ni Alejandro. Mabilis na tumakbo si Veronica patungo sa bodega. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang susi. Sa bawat segundong lumilipas, ang galit sa dibdib ni Alejandro ay lalong lumalalim. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, ang amoy ng luma at amag na hangin ay sumalubong sa kanila. Doon, sa sulok ng madilim na silid, nakita ni Alejandro ang isang maliit na anino. Nakahiga si Monet sa malamig na sahig. Ang kaniyang balat ay maputla at ang kaniyang mga mata ay halos nakapikit na. Monet! Ang sigaw ni Alejandro. Mabilis siyang lumapit at binuhat ang bata. Ang katawan ni Monet ay kasing lamig ng yelo at ang kaniyang hininga ay mababaw na. Chu! Amoy! Anghel! Ang huling bulong ni Monet bago siya tuluyang nawala ng malay sa mga bisig ni Alejandro. Isang matinding pighati ang kumawala sa dibdib ni Alejandro. Tumingin siya kay Veronica na ngayon ay nakatayo sa pinto. Ang kaniyang mukha ay puno ng pagtataka at takot. If anything happens to her, ang boses ni Alejandro ay parang galing sa ilalim ng lupa. Sisiguraduhin kong hindi lang trabaho ang mawawala sa iyo. I will make sure you rot in a place darker than this bodega. Pinuhat ni Alejandro si Monet palabas. Hindi na alintana ang mga kamera ng mga magulang at estudyanteng nakasaksi sa pangyayari. Sa kaniyang mga bisig, ang buhay ng kaniyang anak ay tila isang munting mitsa na malapit ng mamatay. At sa kaniyang puso, ang sumpa ng paghihiganti ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat hakbang ni Alejandro, palabas ng paaralan, ay tila isang hatol ng kamatayan para sa reputasyon ng San Gabriel. Buhat-buhat niya ang walang malay na katawan ni Monet. Ang munting ulo ng bata ay nakasandal sa kaniyang dibdib, kung saan nararamdaman niya ang bawat mahina at hirap na paghinga nito. Ang puting uniforme ni Monet ay punong-puno ng alikabok mula sa bodega, at ang mantsa ng tuyong luha sa kaniyang mga pisngi ay tila mga ukit ng lason sa puso ni Alejandro. Tumabi kayo! Ang sigaw ni Alejandro sa mga guro at magulang na nagkukumpulan sa hallway. Ang kaniyang boses ay hindi lamang galit. Ito ay puno ng pagdurusa ng isang lalaking ngayon lang nalaman na ang kaniyang mundo ay matagal nang winasak ng sarili niyang kadugo. Sa loob ng kaniyang sasakyan, habang mabilis na binabaybay ang kalsada patungo sa pinakamalapit na ospital, hindi mapakali si Alejandro. Ang kaniyang mga kamay na sanay humawak ng bilyon-bilyong halaga ng kontrata ay nanginginig habang hinahaplos ang noo ng bata. Ang lamig ng balat ni Monet ay tila yelong nanunuot sa kaniyang mga palad. Hold on, anak. Please hold on. Ang bulong ni Alejandro. Ang salitang anak ay kusang lumabas sa kaniyang mga labi, isang salitang matagal niyang ipinagkait sa kaniyang sarili dahil sa mga kasinungalingan ni Doña Celestina. Pagdating sa emergency room, ang amoy ng alkohol at gamot ay agad na sumalubong sa kanila. Mabilis na kinuha ng mga nurse si Monet mula sa kaniyang mga bisig. Habang inilalagay ang bata sa stretcher, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ng uniforme ni Monet at gumulong sa paanan ni Alejandro. Isang kwintas. Dahan-dahang yumuko si Alejandro at pinulot ang maliit na alahas. Ito ay isang simpleng pilak na kwintas na may pendant na locket. Nang buksan niya ito, ang kaniyang hininga ay tila tumigil. Sa loob ng locket ay ang kaniyang sariling larawan noong kaniyang kabataan. Katabi ang larawan ni Lydia na nakangiti ng buong tapat. Sa likod ng mga litrato, may nakaukit na maliliit na letra. Habang buhay,
Alejandro at Lydia. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa kanya. Hindi na kailangan ng DNA test para sa kaniyang puso. Ang kwintas na iyon ay ang huling piraso ng puzzle na binuo ng 5 taon na paghahanap at pighati. Ang batang itinuring na basura ng paaralang kaniyang tinustusan ay ang sarili niyang dugo. Ang batang hinayaan niyang magutom ay ang bunga ng kaisa-isang pag-ibig na nagbigay ng kulay sa kaniyang buhay. "Sir, kailangan niyo pong mag-fill out ng forms," ang sabi ng isang nurse, ngunit hindi ito narinig ni Alejandro. Nakatitig lang siya sa locket. Ang kaniyang mga luha ay pumatak sa salamin nito. Biglang bumukas ang pintuan ng emergency room at pumasok ang isang babaeng humahangos. Ang buhok ay magulo at ang mga mata ay namumula sa takot. Si Lydia. Napatigil si Lydia nang makita niya si Alejandro na nakatayo sa gitna ng silid. Hawak ang kwintas. Ang amoy ng pawis at pagod mula sa pabrika ay dala pa rin ni Lydia. Isang matinding kaibahan sa malinis at malamig na kapaligiran ng ospital. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang pagtatagpong puno ng 5 taon na galit, pangungulila, at mga tanong na walang kasagutan. "Nasaan ang anak ko?" Ang paos na tanong ni Lydia. Ang kaniyang boses ay puno ng awa para sa kaniyang sarili at sa kaniyang anak. Ngunit may kasama ring gigil nang makita niya ang lalaking naging sanhi ng kaniyang pagtakas. "Bakit, Lydia?" Ang tanging nasabi ni Alejandro. Itinaas niya ang kwintas. "Bakit mo itinago sa akin? Bakit mo hinayaang lumaki ang anak ko sa ganitong hirap habang ako ay namumuhay sa karangyaan?" Lumapit si Lydia, hindi natatakot sa kapangyarihan ni Alejandro. "Karangyaan? Ang karangyaan mo ang pumatay sa amin, Alejandro. Ang pera ng pamilya mo ang nagtaboy sa akin. Akala mo ba madali ang magpalaki ng bata habang tinatago ang katotohanan na ang tatay niya ay ang lalaking nagwakas sa lahat ng pangarap ko? Sinabi ni Mom na ipinalaglag mo ang bata. Sinabi niya na kumuha ka ng pera." Sigaw ni Alejandro. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa sakit. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Lydia. "At naniwala ka? Sa loob ng 5 taon, naniwala ka sa kanila kaysa sa akin? Tignan mo si Monet. Alejandro, tignan mo ang batang halos mamatay sa gutom dahil sa paaralang ipinangalan sa iyo. Yan ang resulta ng paniniwala mo sa kanila." Sa gitna ng kanilang pagtatalo, lumabas ang doktor mula sa loob ng silid. Ang kaniyang mukha ay seryoso. "Kayo ba ang magulang ng pasyente? Monet is suffering from severe dehydration and malnutrition-induced hypoglycemia. But that's not the only concern. We found signs of prolonged emotional stress. Ano ba ang nangyari sa batang ito?" Ang tanong ng doktor ay tila isang sampal sa mukha ni Alejandro. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Lydia ay naging masakit. Punong-puno ng bigat ng mga pagkakamaling hindi na maibabalik ng kahit anong yaman. Ang amoy ng antiseptic sa pasilyo ng ospital ay tila lalong nagpatingkad sa lansa ng katotohanang sumasakal kay Alejandro. Nakatayo siya sa harap ni Lydia, ang lalaking may hawak ng bilyon-bilyong ari-arian. Ngunit sa sandaling ito, pakiramdam niya ay siya ang pinakamahirap na tao sa buong mundo. Tiningnan niya ang mga kamay ni Lydia. Ang mga kamay na dati ay makinis at malambot. Ngayon ay magaspang, may mga kalyo, at amoy matapang na sabong panlaba. Iyon ang amoy ng kaniyang sakripisyo, ang amoy ng 5 taon na pagpapakapagal upang mabuhay ang kanilang anak. "Lydia, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari ito kung alam ko lang ang totoo." Ang pabulong na pagsamo ni Alejandro. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Lydia, ngunit mabilis na umiwas ang babae. Tila ba ang haplos ni Alejandro ay isang pasong hindi niya kayang tiisin. "Hindi mo alam. Yun lang ba ang masasabi mo, Alejandro?" Ang boses ni Lydia ay puno ng kapaitan. "Sa loob ng 5 taon, nanahimik ako. Nilunok ko ang lahat ng hirap.
Namuhay kami sa isang silid na mas maliit pa sa walk-in closet mo. Kinaya ko ang lahat, basta ligtas ang anak ko. Pero dinala ko siya sa paaralan mo dahil akala ko doon siya magiging protektado. Akala ko ang pangalan mo ay sapat na para hindi siya tapakan ng iba. Humakbang palapit si Lydia. Ang kaniyang mga mata ay nagnininga sa gigil na matagal niyang kinimkim. Pero ano ang ginawa ng mga tao mo? Itinapon nila ang pagkain ng anak ko. Pinanood nila siyang magutom. Ang batang yan, Alejandro, gumigising ng maaga para lang makita ang pangalan mo sa gate ng school dahil sabi ko sa kanya, ang taong nagpatayo niyan ay isang mabuting tao, isang bayani. Isang masakit na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lydia habang ang mga luha ay patuloy na umaagos. Ang sakit, di ba? Ang bayaning hinahangaan niya ang siya ring dahilan kung bakit siya nakahiga ngayon sa loob ng silid na yon. May tubo sa ilong at walang malay. I will fix this, Lydia. I swear, everyone involved will pay. Hinding-hindi ko sila patitigilin hanggat hindi sila nagdurusa. Ang mariing pangako ni Alejandro, ang kanyang mga kamao ay nagngit-ngit. Fix this. Can your money buy back the 5 years that she grew up without a father? Can your influence erase the memory of that trash can where her food was thrown? Tanong ni Lydia. Wala kang karapatang maging ama, Alejandro. Nasaan ka noong nilalagnat siya at wala akong pambili ng gamot? Nasaan ka noong kumakain siya ng kanin na may halong luha dahil wala na kaming pambili ng ulam? Tinalikuran siya ni Lydia at sumandal sa malamig na pader ng ospital. Ang kaniyang maliit na katawan ay tila nanginginig sa bigat ng emosyon. Ang bawat hikbi niya ay tila isang kutsilyong humahati sa kaluluwa ni Alejandro. Sa sandaling iyon, isang marangyang tunog ng mga yabag ang narinig sa dulo ng pasilyo. Si Doña Celestina, na balot ng kaniyang mamahaling itim na belo at amoy ng rosas na tila amoy ng kamatayan para kay Lydia, ay naglalakad patungo sa kanila. Ang kaniyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi. Tanging ang takot na mabulgar ang kaniyang mga kasalanan ang mababasa sa kaniyang mga mata. Alejandro, stop this scene. People are watching. Ang malamig na utos ni Celestina. Tiningnan niya si Lydia ng may pangahamak. And you, I told you to stay away. Magkano pa ba ang kailangan mo para tuluyan ka ng maglaho? Ang mga salitang iyon ay tila mitsa na nagpasabog sa katahimikan. Hinarap ni Alejandro ang kaniyang ina. Ang kaniyang mukha ay punong-puno ng puot na hindi pa nito nakikita noon. Magkano? Mom, how about we talk about how much your soul costs? Ang boses ni Alejandro ay nanginginig sa galit. Dahil sa'yo, ang apo mo ay nag-aagaw buhay ngayon. Dahil sa pagmamataas mo, winasak mo ang buhay ng kaisa-isang babaeng minahal ko. I did it for the family, Alejandro. Sigaw ni Celestina. Hindi na inalintana ang mga nurse na nagmamasid. No, Mom. You did it for yourself. Tugon ni Alejandro. Kinuha niya ang kamay ni Lydia, na sa pagkakataong ito ay hindi na kumawala. Tila ba kapwa sila nakahanap ng lakas sa gitna ng trahedya. From now on, you are no longer a part of this family. If Monette survives this, sisiguraduhin kong ang tanging makikita mo sa amin ay ang likod namin habang papaalis kami sa buhay mo. Isang malakas na tunog ng pagkabukas ng pinto ng silid ni Monette ang bumasag sa tensyon. Lumabas ang doktor. Ang kaniyang mukha ay maputla. The patient's heart rate is dropping. We need to stabilize her now. Ang sigaw na yon ay tila isang hatol. Mabilis na tumakbo sina Lydia at Alejandro patungo sa pinto, habang si Doña Celestina ay naiwang nakatayo sa gitna ng pasilyo. Nag-iisa, balot ng kaniyang kayamanan, ngunit baon sa utang na loob sa tadhana na kailanman ay hindi niya mababayaran. Ang bawat tibok ng makina na nakakabit sa munting dibdib ni Monette ay tila isang mabigat na paalala ng bawat segundong nawala sa loob ng 5 taon. Sa loob ng intensive care unit, ang hangin ay amoy gamot at malamig. Isang uri ng lamig na tila nanunuot hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa ni Alejandro.
Nakaupo siya sa tabi ng kama, hawak ang maliit at maputlang kamay ng kaniyang anak. Ang bawat mahinang paghinga ni Monette ay tila isang panalangin na pilit niyang binubuo sa kaniyang isipan. Patawarin mo ako, Monette. Patawarin mo ang papa. Ang pabulong na panaghoy ni Alejandro. Ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng awtoridad, ngayon ay puno ng pagsisisi. Sa labas ng silid, hindi tumitigil ang ingay ng kalsada, ngunit sa loob ng ospital, isang mas matinding ingay ang namumuo sa social media. Ang video ng pagmamalupit ni Veronica Robles ay naging isang pambansang iskandalo. Ang bawat share at comment ng mga netizens ay tila mga batong ipinupukol sa pader ng San Gabriel Elementary School. Ang gigil ng publiko ay umabot na sa sukdulan. Ang mga nanay sa buong bansa ay nagkakaisa sa galit para sa batang itinapon ang pagkain sa basurahan. Hindi nagtagal. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang sekretarya, si Marcus, na may dalang tablet. Ang kanyang mukha ay seryoso. Bakas ang tensyon ng mga nangyayari sa labas. Sir, the Board of Trustees is calling for an emergency meeting. Ang stock ng Ferrer Educational Group ay bumabagsak. At si Miss Robles, she's trying to pin everything on the school's policy. She's claiming na verbal instructions niyo raw ang mahigpit na disiplina. Ang ulat ni Marcus sa wikang Taglish. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Alejandro. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ni Monette at tumayo. Ang kaniyang aura ay biglang nagbago. Mula sa isang nagdadalamhating ama, bumalik ang matikas at mapanganib na bilyonaryo. Tell the board I'm coming. At si Veronica, make sure she doesn't leave the school grounds. I want her to face me sa mismong lugar kung saan niya pinahirapan ang anak ko. Ang utos ni Alejandro. Ang kaniyang boses ay kasing lamig ng bakal. Samantala, sa San Gabriel, ang gulo ay hindi maipaliwanag. Ang mga magulang ay nagpoprotesta sa harap ng gate. Bit-bit ang mga placard na humihingi ng katarungan para kay Monette. Sa loob ng kaniyang opisina, pilit na nag-iempake si Veronica. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay ang kaniyang mga gamit sa bag. Hindi ko kasalanan to. I was just maintaining the standards. Ang batang yun ang malas. Ang bulong ni Veronica sa sarili. Ang kaniyang gaslighting na kasanayan ay tila hindi na gumagana sa sarili niyang konsensya. Biglang bumukas ang pinto ng kaniyang opisina nang walang katok. Pumasok si Lydia. Wala na ang uniforme ng pabrika. Suot niya ang isang simpleng puting blusa, ngunit ang kaniyang tindig ay puno ng dangal na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Ang amoy ng kaniyang tapang ay tila mas matapang pa sa anumang pabango. Aalis ka na ba, Miss Robles, ni hindi mo man lang ba hihintayin ang resulta ng ginawa mo? Ang tanong ni Lydia. Ang kaniyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may dalang bigat. Lydia, you have no right to be here. Umalis ka bago ko tawagin ang security. Ang sigaw ni Veronica, pilit na nagtatapang-tapangan. Ang security na binabayaran ng tatay ng batang minaliit mo? Tugon ni Lydia. Humakbang siya palapit at sa unang pagkakataon, si Veronica ang napaatras. Tinitignan ko ang mukha mo at iniisip ko, paano mo nagagawang matulog sa gabi? Itinapon mo ang pagkain ng isang bata dahil lang sa amoy nito? Ang amoy ng paghihirap namin ang nagpapaalala sa'yo ng sarili mong kababaan, di ba? You don't know anything. This school is for the elite. Ang huling hirit ni Veronica. This school is for children, Veronica. At ikaw? Ikaw ang dumi na dapat itapon sa basurahan. Ang mariing sabi ni Lydia. Sa eksaktong sandaling yon, pumasok si Alejandro kasama ang mga pulis. Ang silid ay napuno ng tensyon. Tiningnan ni Alejandro si Veronica nang may matinding pandidiri. Miss Veronica Robles, you are being charged with child abuse and grave coercion. At bukod doon, sisiguraduhin kong bawat sentimo ng perang kinuha mo mula sa mga kickbacks sa school supplies ay mabubunyag, ang deklara ni Alejandro.
Nalaglag ang bag na hawak ni Veronica. Ang tunog ng mga gamit na nagkalat sa sahig ay tila ang kaniyang gumuhong kinabukasan. Ang karma ay dumating ng mabilis at walang pasubali. Habang inilalabas si Veronica ng mga pulis, nakita niya ang mga magulang sa labas na sumisigaw ng "Shame on you." Ang kaniyang pagbagsak ay naging isang palabas sa harap ng madla na kaniyang minaliit. Binalaling ni Alejandro ang kaniyang tingin kay Lydia. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa kabila ng lahat ng galit at sakit, may isang munting liwanag ng pag-asa ang nagsisimulang sumibol. "Monette is awake, Lydia. Hinahanap niya tayo." Ang mahinang sabi ni Alejandro. Ang balitang iyon ay tila isang ulan sa gitna ng tagtuyot. Mabilis na lumabas ang dalawa, iniwan ang guho ng San Gabriel upang harapin ang muling pagkabuhay ng kanilang pamilya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, si Doña Celestina ay nakaupo pa rin sa kaniyang madilim na mansyon. Binubuo ang kaniyang susunod na hakbang upang hindi mawala ang kaniyang huling hawak sa kapangyarihan. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng pribadong silid sa ospital ay tila nagdadala ng bagong pag-asa. Ngunit ang hangin sa loob ay nananatiling mabigat dahil sa mga lihim na pilit pa ring kumakawala. Amoy sariwang prutas at mga mamahaling bulaklak ang paligid. Isang uri ng bango na kailanman ay hindi naging pamilyar sa maliit na mundo ni Lydia at Monette sa Tondo. Dahan-dahang iminulat ni Monette ang kaniyang mga mata. Ang kaniyang unang nakita ay ang mukha ni Lydia na bagamat pagod at may mga bakas ng puyat ay nagliliwanag sa galak. "Mama," ang mahinang tawag ni Monette. Ang kaniyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay maaaring maputol. "Nandito si Mama, anak. Hindi kita iiwan." Bulong ni Lydia habang hinahalikan ng kamay ng bata. Ang init ng balat ni Monette ay tila isang himala pagkatapos ng nakakatakot na lamig ng bodega. Sa gilid ng kama, nakatayo si Alejandro. Ang kaniyang mga mata ay basa ng luha habang pinagmamasdan ng mag-ina. Sa sandaling iyon, ang kaniyang bilyon-bilyong halaga ng ari-arian ay tila walang saysay. Ang tanging mahalaga ay ang munting tibok ng puso sa harap niya. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag nang bumukas ang pinto ng walang pasintabi. Pumasok si Doña Celestina. Ang kaniyang tindig ay matikas pa rin. Ang kaniyang suot na perlas ay makinang. Ngunit ang kaniyang mga mata ay tila mga uling na nagbabaga sa takot na mawala ang kaniyang kontrol. "Alejandro, kailangan nating mag-usap. Hindi maaring manatili ang batang ito at ang babaeng yan sa ganitong kalagayan." Ang media ay nagkakagulo na sa labas. Ang bungad ni Celestina, ang kaniyang boses ay puno ng hiya para sa kaniyang sarili, ngunit walang bakas ng awa para sa kaniyang apo. Humarap si Alejandro sa kaniyang ina. "Mom, can't you see? Monette just woke up. Wala ka na bang ibang iniisip kundi ang sasabihin ng ibang tao?" Lumapit si Celestina kay Lydia. Hindi alintana ang masamang tingin ni Alejandro. "Lydia, bibigyan kita ng pagkakataon. May nakahandang bahay at lupa sa probinsya, pati na rin ang malaking halaga para sa kinabukasan ni Monette. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ang dokumentong ito. Isang deklara na ang nangyari sa San Gabriel ay isang pagkakamali at walang kinalaman ang pamilya Ferrer. Pagkatapos noon, maaari na kayong mamuhay ng tahimik, malayo rito." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lydia. Tumayo siya at hinarap ang matandang babae. Ang amoy ng kaniyang tapang ay tila mas matapang pa sa rosas na pabango ni Celestina. "Ginto na naman ang iniaalok niyo, Doña Celestina." Ang simula ni Lydia. "Noon, ginto rin ang ginamit niyo para itaboy ako. Akala niyo ba ang lahat ay may presyo? Akala niyo ba ang 5 taon na pagkagutom ng anak ko ay mababayaran ng isang pirasong lupa? It is for her future. Do you want her to grow up in that pigsty you call a home?" Ang bulyaw ni Celestina, ang kaniyang gaslighting ay muling lumabas. Dito,
Magiging prinsesa siya. Doon, mananatili siyang basurera. Biglang nagsalita si Monette. Ang kaniyang munting kamay ay mahigpit na humawak sa laylayan ng damit ni Lydia. Ayoko po ng ginto. Gusto ko lang po ng tuyo ni Mama. Ang simpleng pangungusap na yon ay tila isang malakas na sampal sa pagkatao ni Celestina. Napatingin si Alejandro sa kaniyang ina. Ang kaniyang puso ay puno ng matinding gigil. Narinig mo ang anak ko, Mom? Ang boses ni Alejandro ay parang galing sa ilalim ng lupa. Ang gintong kulungan mo ay walang halaga sa kanya. Ang pagmamahal ni Lydia, ang simpleng buhay na ibinigay niya kay Monette, iyon ang tunay na kayamanan na ipinagkait mo sa akin. Alejandro, you are making a mistake. Isasakripisyo mo ang lahat para sa kanila. Ang huling hirit ni Celestina. I am not sacrificing anything, Mom. I am reclaiming my life. Tugon ni Alejandro. Marcus, tawag niya sa kaniyang sekretarya na nasa labas. Prepare the legal papers. I am stepping down as the chairman of the Ferrer Foundation. Mula ngayon, ang lahat ng pondo ay ililipat sa isang bagong organisasyon na pamumunuan ni Lydia. Isang organisasyon para sa mga batang biktima ng pang-aabuso sa mga paaralan. Namutla si Celestina. Ang kaniyang huling hawak sa kapangyarihan ay tila buhangin na unti-unting umaagos sa kaniyang mga daliri. Ang kaniyang karma ay hindi nanggaling sa kulungan, kundi sa katotohanang ang kaniyang kaisa-isang anak ay tinalikuran siya para sa mga taong kaniyang minaliit. Umalis na po kayo, Doña Celestina, ang mahinang sabi ni Lydia. Ang amoy ng kasinungalingan niyo ay hindi nakakatulong sa paggaling ng anak ko. Nang makaalis si Celestina, ang silid ay napuno ng isang uri ng katahimikan na hindi na mabigat, kundi mapayapa. Lumapit si Alejandro at naupo sa tabi ni Lydia at Monette. Patawarin niyo ako kung naging matagal ang pagdating ko, sabi ni Alejandro. Nandito ka na, Alejandro. Iyon ang mahalaga, sagot ni Lydia. Tumingin si Monette sa kaniyang ama. Chu, Papa na po ba ang itatawag ko sa inyo? Hindi na nakapagsalita si Alejandro. Niyakap niya ang kaniyang anak. Ang kaniyang mga luha ay pumatak sa buhok ng bata. Sa gitna ng puting silid ng ospital, ang sugat ng kahapon ay nagsisimula ng maghilom. Ngunit sa labas, ang laban para sa katarungan ay kasalukuyan pa ring nagpapatuloy dahil ang mga anino ni Veronica at Celestina ay hindi pa lubos na naglalaho. Ang katarungan ay hindi laging dumarating na tila isang mabilis na kidlat. Kung minsan, ito ay parang isang marahang pag-agos ng tubig na unti-unting lulunod sa mga nagkasala. Isang buwan na ang lumipas mula nang mangyari ang trahedya sa bodega ng San Gabriel. Ngunit ang amoy ng takot at kahihiyan ay tila nakadikit pa rin sa bawat sulok ng marangyang silid ng hukuman. Nakatayo si Veronica Robles sa gitna ng silid. Wala na ang kaniyang asul na blusa na palaging plansado at malinis. Suot niya ngayon ay isang kupas na dilaw na t-shirt ng mga bilanggo. Ang kaniyang buhok na dati ay laging nakaayos ay gulo-gulo. At ang kaniyang mga mata ay tila nawalan na ng kislap ng kayabangan. Ang bawat sulyap ng mga tao sa gallery ay parang mga latigo na humahagupit sa kaniyang balat. By the power vested in this court, this office hereby revokes the teaching license of Veronica Robles permanently. Ang malakas na pahayag ng opisyal. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na bato na inilalagay sa kaniyang dibdib. Bukod sa pagkakakulong, ang nasasakdal ay inuutusang magsagawa ng 6 na buwang community service sa ilalim ng pangangasiwa ng lokal na pamahalaan ng Tondo. Isang mahinang ungol ng pagsang-ayon ang narinig mula sa mga manonood. Sa isang sulok, nakaupo si Lydia kasama si Alejandro. Hawak ni Alejandro ang kamay ni Lydia ng mahigpit. Ang kanilang mga daliri ay magkakabuhol bilang simbolo ng pagkakaisa. Wala nang gigil sa mga mata ni Lydia, tanging isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan ang nanunuot sa kaniyang puso. Justice is served, Lydia, ang bulong ni Alejandro sa wikang Taglish. Hindi lang para sa amin, Alejandro,
para sa lahat ng batang minaliit ng sistemang ito. Tugon ni Lydia. Pagkatapos ng pagdinig, inilabas si Veronica mula sa silid. Sa labas ng korte, ang sikat ng araw ay matindi at ang hangin ay puno ng amoy ng usok at ingay ng syudad. Doon, sa tapat ng pintuan, ay nakahanda na ang isang walis tingting at isang malaking itim na sako ng basura. Dito ka magsisimula, Miss Robles. Ang sabi ng isang opisyal ng barangay, ang kaniyang boses ay walang halong biro. Lilinisin mo ang kalyeng ito sa harap ng lahat ng taong tinawag mong basura noon. Napilitang yumuko si Veronica. Ang kaniyang mga kamay na dati ay tanging ballpen at libro lang ang hinahawakan ay nanginginig habang dinadampot ang walis. Ang bawat kaskas ng walis sa magaspang na semento ay tila isang malakas na tunog ng kaniyang pagbagsak. Ang mga taong dumadaan ay tumitigil, kinukunan siya ng litrato, at ang ilan ay bumubulong ng mga salitang dati ay siya ang nagsasabi, nakakaawang nilalang. Samantala, sa mansyon ng mga Ferrer, ang katahimikan ay tila isang sumpa. Nakaupo si Doña Celestina sa dulo ng kaniyang mahabang lamesa. Ang bawat pinggan ay ginto, ang bawat pagkain ay katangi-tangi, ngunit wala siyang malasahan. Ang amoy ng kaniyang mamahaling rosas na pabango ay tila naging amoy ng amag at kalungkutan. Wala ng Alejandro na bumibisita. Wala ng mga kaibigang elite na tumatawag dahil sa takot na madamay sa iskandalo ng pamilya. Ang mansyong dati ay puno ng kapangyarihan ay naging isang gintong hawla na lamang. Isang sulat ang nakalagay sa harap niya. Ito ay mula sa abogado ni Alejandro. Isang legal na dokumento na nag-aalis sa kanya ng anumang karapatan sa buhay ni Monet at ang formal na pagtalikod ni Alejandro sa kaniyang mana. Mayroon akong pera, ngunit bakit pakiramdam ko ay wala na akong kahit ano? Ang mahinang tanong ni Celestina sa kaniyang sarili. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa malaking silid, ngunit walang sumagot. Tanging ang tiking ng lumang orasan ang naririnig. Bawat segundo ay paalala na ang kaniyang oras ng paghahari ay tapos na. Sa kabilang dako, sa isang maliit, ngunit maaliwalas na hardin, sa labas ng bagong tayong Monet Sanctuary, isang sentro para sa mga bata, makikita si Moneta na tumatakbo. Suot niya ang isang bagong uniforme. Hindi ito gawa sa mamahaling tela, kundi sa pagmamahal. Ang kaniyang tawa ay tila mga kampanilya na naghahatid ng musika sa paligid. Lumingon si Monet at nakita ang kaniyang ama at ina na naglalakad patungo sa kanya. Dinampot niya ang kaniyang baunan, isang bagong baunan na puno ng masustansyang pagkain. Ngunit sa itaas nito ay may nakalagay pa ring maliit na pirasong tuyo, bilang pagkilala sa kanilang pinagmulan. Mama! Papa! Kain po tayo! Ang masayang sigaw ng bata. Niyakap ni Alejandro si Lydia habang pinapanood nila ang kanilang anak. Ang amoy ng sariwang damo at ang init ng pag-ibig ay bumalot sa kanila. Ang karma ay maaring naging malupit sa mga nagkasala. Ngunit para sa pamilyang Ferrer at Santos, ito ang naging simula ng kanilang walang hanggang paghilom. Ang sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang gumuguhit sa malawak na hardin ng Monet Sanctuary. Ang amoy ng sariwang damo na hinaluan ng bango ng mga namumukadkad na sampagita ay tila isang banayad na yakap mula sa langit. Hindi na ito ang amoy ng malamig na bodega o ang masangsang na pabango ng pagpapanggap. Ito ang amoy ng kalayaan. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang isang batang babae na may suot na simpleng puting bestido. Si Monet, na may masiglang kulay na sa kaniyang mga pisngi at ningning sa kaniyang mga mata, ay tila isang munting anghel na handang lumipad. Hawak niya ang isang mikropono at sa harap niya ay ang daan-daang mga bata na katulad niya noon. Mga batang itinuring na walang boses ng lipunan. Noon po, akala ko ang halaga ko ay katulad lang ng isang butil ng kanin na itinapon sa basurahan. Ang simula ni Monet. Ang kaniyang boses ay malinaw
Walang panginginig ng takot. Akala ko po, kapag wala kang pera, wala ka ring karapatang busugin ang iyong tiyan at ang iyong mga pangarap. Sa unang hanay ng mga upuan, nakaupo si Lydia at Alejandro. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Ang kanilang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isa't isa bilang saksi sa lahat ng bagyong kanilang nalampasan. Ang marahas na hiya na dating bumabalot sa kanila ay napalitan na ng isang uri ng dangal na hindi kayang tibagin. Pero natutunan ko po, pagpapatuloy ni Monet habang nakatingin sa kanyang mga magulang, na ang tunay na busog ay hindi lang nanggagaling sa pagkain, kundi sa pagmamahal ng mga taong hindi ka susukuan. Ngayon, ang paaralang ito ay para sa inyo. Dito, walang baon ang itatapon. Dito, ang bawat isa sa inyo ay ginto. Isang masigabong palakpakan ang umalingawngaw sa buong paligid. Ang tunog ng mga palakpak ay tila isang awit ng tagumpay laban sa kalupitan. Habang nagpapatuloy ang programa, isang anino ang dumaan sa gilid ng gate. Isang babaeng may dalang walis at suot ang isang maruming uniforme ng janitor sa kalsada. Ang panandaliang napatigil, si Veronica. Tumingin siya sa loob ng sanctuary. Sa batang dati ay kaniyang minaliit na ngayon ay pinapalakpakan ng mundo. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Ang kaniyang karma ay ang masaksihan ang tagumpay ng kaniyang biktima habang siya ay nananatili sa putik ng kaniyang sariling gawa. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang silid na tanging ang tiking ng orasan ang naririnig, nakaupo si Doña Celestina. Tinitingnan niya ang isang lumang litrato ni Alejandro noong bata pa ito. Walang bumibisita sa kanya. Ang kaniyang mga perlas ay malamig sa kaniyang balat at ang kaniyang malaking mansyon ay tila naging isang malawak na sementeryo ng kaniyang mga ambisyon. Ang utang na loob na kaniyang hiningi sa mundo ay binayaran siya ng lubos na kalungkutan. Nang matapos ang programa, nagtipon ang pamilya sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Inilabas ni Lydia ang isang simpleng basket ng pagkain. Nang buksan niya ito, ang amoy ng mainit na kanin at ang pamilyar na anghang ng piniritong tuyo ay humahalimuyak sa hangin. Ito po ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo, ang sabi ni Alejandro sa wikang Taglish habang kumukuha ng isang pirasong isda gamit ang kaniyang mga kamay. Walang kutsara, walang tinidor, tanging ang init ng balat at ang lasa ng katotohanan. Salamat Alejandro. Salamat sa paghahanap sa amin. Ang mahinang bulong ni Lydia habang nakasandal ang kaniyang ulo sa balikat ng lalaki. Salamat sa hindi pagsuko, Lydia. You are the strongest woman I know. Tugon ni Alejandro. Tumingala si Monet sa langit, kung saan ang mga bituin ay nagsisimula ng magpakita. Ngumiti siya. Hindi na siya ang bata sa tabi ng basurahan. Siya na ang batang nagpabago sa kapalaran ng kaniyang pamilya. Ang kwento ng ang butil ng luha sa basurahan ay hindi nagtapos sa paghihiganti, kundi sa isang mas malalim na uri ng katarungan. Ang katarungan ng muling pagkabuo, ng pagpapatawad sa sarili, at ng pagtanggap na ang pinakamahalagang kayamanan ay ang pagkaing pinagsasaluhan ng may tapat na pag-ibig. Ang bango ng tuyo ay nananatili sa hangin, isang paalala na mula sa putik at dumi. Ang pinakamagandang bulaklak ng pag-asa ay maaring sumibol at magbigay ng liwanag sa lahat.